Nako, heto na po mga kaubayan, sibak si Matibag. Aba, nakarma na, Matibag wala nang takas, pinaltalsik na sa pwesto. Nako, all senators galit na, utos pirmado na. Nako, yan po mga kaubayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play yan, eto muna. Pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Aba, ito pong si Doc Richard Mata mga kaubayan ay meron pong naging komento dito po sa panibagong kudita di umano na nangyayari sa Senado mga kaubayan. Kasi ayon po kay Senate President Cayetano mga kaubayan, ay parang kinakausap na naman yung majority na pumanig na naman po sa minority para alsa laban sa bagong, hindi pa nga nagwa 1 week mga kaubayan, no? Nakabagong Senate President. Aba, ito po mga kaubayan ang komento ni Doc Mata. Kailangan ng minority ng 4 na senador upang kailangan ng minority na 4 na senador na bumalik sa kanila upang maging 13 at mapalitan si Cayetano. Iniwan ninyo sila sa gitna ng putukan. Ayon, kaya huwag kayong umasang may babalik pa sa inyo. Correct ha? Tanga na lang siguro mga kaubayan ang babalik pa. Matapos po silang iwan ng mga minority sa gitna ng putukan, kasi parang meron po parang meron nagsabi sa kanila, nag-advance message, okay? May tawag dyan, parang mayroon tik-tik, may ano bang dapat tawag dyan mga kaubayan, nandito sa dila ko, hindi ko lang mabigkas okay? Anyway, parang mayroon po sa kanilang nagsabi na nag-alarm, yon, parang mayroon nag-alarm sa kanila na umalis na kayo dyan dahil magkakagulo na, diba? Tapos ngayon mga kaubayan ay gagamit na naman po sila ng, sabi po ni Senator Alan Cayetano ay mayroon pong may mga sulat, okay, na dumadating sa mga majority para bumaliktad sa kanya. Yung iba pinagbabantaan mga kaubayan, diba? Anyway, sabi po dito, solid na parang bato ngayon ang Senate President Cayetano. Correct, palakpakan po natin. At ito naman po mga kaubayan ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Lito, si Cayetano Marcoleta ang pag-asa ng bayan para nabuksan ang totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Please give them a chance. Ayan. Hindi dapat mapalitan as SP si Cayetano until 2028. Simulan na agad ang flood control at imbitahan na ang 18 Marines. Correct. Sabi po yan ni Daisy Redillas. Ayan. Sabi naman po ni Lucas Abalos, wag na po tayong magtitiwala dyan sa 9 na senador. Yung 13 na senador, wag na po kayong magpabudol. Nasa tamang daan po kayo. Correct. Don't change the light into darkness again. He enlightened the people. Opo. God put you there, the 13 senators, to change and give hopes to the Filipino people, and He will not let it happen again. The good will always prevail. Ayan mga kaubayan, at eto. Sabi po ni Junjun, nananawagan tayo sa mga majority, ma'am sir. Kayo ang pag-asa ng Pilipinas, panindigan nyo ang tama. Isipin nyo ang baha na tinatawid ni Senator Bato de la Rosa para lang kuha nyo ang majority na yan. Ipaglaban nyo rin ang butas ng karayom na pinasok ni Senator Bato. Correct mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below mga kabayan. No? At eto mga kabayan mayroon po pala tayong
tatlo ang branch of government natin, no? Base dito sa isang post mga kaubayan, apat pala ang branch. Oo, apat po ang branch ng ating gobyerno. Oh, ano-ano po ba yung mga branch na yon? Aba, eto mga kaubayan, sabi po kasi dito, teka lang ha. Yan oh. Una, executive ni President Bongbong Marcos Jr. Alawa, legislative, okay, si Senator Peter Alan Cayetano. Judicial, okay, si Supreme Court, yung Supreme Court Justice. Yung pang-apat mga kabayan, the ICC. Opo, kasi masyado na pong nakikialam ang ICC sa pagmumukha po ni Trillanes, no? Si Trillanes po ang mukha ng ICC sa Pilipinas mga kabayan. Grabe ah. Akala ko kasi noon, dapat isali na talaga ang ICC sa mga libro. Dapat apat na ang branch of government ng Pilipinas. Total, nandito naman sa Trillanes, mga kababayan. Grabe kayo. Diba? Dinagdagan nyo yung branch ng government natin. Aba, dapat ang magbabayad dyan kay Trillanes, hindi mga Pilipino, mga kababayan ha. Pag nalaman po ng mga kababayan natin na si Trillanes po ay binabayaran or binayaran si Trillanes gamit po ang taxpayers money, aba hindot lang. Hindi naman pala nagsisilbi sa Pilipinas ang hinayupak na ito kung di sa ICC. Sino ba? Ano ba yung ICC? Lugar po ba yan? O hindi po yan lugar mga kababayan. Korte lang po yan mga karibin natin, no? Hindi nga natin alam kung saan yan eh. Diba? Sabi ng iba, wala namang lugar ang ICC. Kaya nga dapat ang magbayad kay Trillanes, kung ito man si Trillanes, ay ang fourth, ang pang-apat na branch ng government, ay hindi Pilipino ang magbayad dyan. Wala kaming pakialam dyan sa ICC kasi ang kinikilala lang po namin, no? Ang kinikilala lang po ng mga Pilipino na branch of government, tatlo lang po. Executive, legislative, at judicial. At yung judicial pa nga natin mga kababayan ay talagang hinahamak. Opo. Parang tawag dito, ginagawang bobo. Inutil ang ating judicial system nitong ICC na ito. Hindi po ba nakakahiya mga kababayan? Yung ICC na ay hawak sa Pilipinas, sa mga Pilipino. Yung ICC na po ang maglilitis sa mga Pilipino instead na sarili po nating judicial system. Kasi ito po, share ko po sa inyo to mga kababayan. Sabi po kasi dito ni Sedanya, walang hustisya sa bansang ito para sa mga biktima ng tukang. Ibig sabihin mga kababayan, sinasabi po ni Sedanya dito sa kanyang pahayag na inutil ang ating judicial system. Dahil yung mga natutukhang daw ay wala nang hustisyang makukuha dito sa ating bansa. Talaga ba? Naku mga abogado, ipagtanggol nyo naman yung ating judicial system. Hindi kasi ako abogado mga kababayan, pero nasasaktan din ako dito sa sinasabi ni Sedanya. Bakit? Pilipino po tayo no? Pilipino po dapat ang maglitis sa sarili nating mga kababayan kung meron mang nagkasala. Diba? At gumagana naman ang judicial system natin, mga karibin natin. Diba? Pero para po kay Sedanya, mga judge, pwede nyo po bang anong tawag, ano bang kaparusahan dapat dito? Ipatawag si Sedanya. I-contempt. I-contempt po itong si Sedanya para naman matauhan ang hinayupak na ito. Mga buhay pa naman ang justice system sa ating bansa pero pinapatay niya na. Diba? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Bani, hayop ka nang ngiwi ka. Ayan, sabi po niya, hayop ka nga nang ngiwi ka. Ibig mo ba sabihin walang kwenta ang Supreme Court? Justices natin dito? Sabi niya, kang NPA ka. Dapat na stroke ka na lang ng tuluyan nang di ka na pangiwi-ngiwi pa. Diyan, isa lang gusto namin, kung may sala sila sa mamamayang Pilipino, dapat Pilipino lang din ang may karapatan humatol sa kanila.
Para saan pa ang Supreme Court natin kung di ninyo iginagalang ang ahensyang ito? Peste kang iwi. Ay, sabi po yan ni Vani. Ayan. Sabi po dito, kung murderer si Bato noong drug war, bakit milyon ang sumuko at buhay pa? Correct. Hindi kasi nila nakikita yun eh. Ang nakikita lang po nila, yung mga nagurgur na lumaban, mga kababayan. Diba? Hindi po nila nakikita yung mga nagbago. Nako, may kilala nga ako ngayon eh. Bumalik na naman. Opo. Bumalik na naman sa kalakaran, sa sistema nila, mga kababayan. Marami. Actually, yung iba nga, nagurgur din eh. Yung mga, dito lang, di ba? Ay, nako, pag ikaw nasa barangay ka, diba, pag alam mo, kilala mo yung mga kababata mo pa, di ba? At alam mo namang ganun eh. Di ba? Hindi mo sila ipagtanggol kasi kasalanan din nila yan eh. Tinukhang na po sila. Pinagsabihan na po sila. Pero hindi pa rin sumuko. Kaya ayan po ang nangyari. Ngayon, masisisi nyo ba yung ating gobyerno kung yun po ang ginawa nila? Hindi nyo po sila masisisi. Bakit? Pinagsabihan na po eh. Hindi nyo ba malagay sa kukote nyo yung word na tukhang? Diba? Tuk-tuk hangyo, mga kababayan. Ibig sabihin, kakatukin at pakikiusapan. Hindi nyo maintindihan yan. Nako po. Ito si Danya, ano pa naman ito? Congress ay representative pa naman ito ng mga ngiwi. Ano ba ito si Danya? Representative ng ano? Hindi ko kasi alam kung ang ano nito eh. Basta representative ito, mga kababayan, no? Hindi niya alam yung word na tukhang, kaya ganyan siguro yung kanyang interpretation, no? At yinuyurakan yung ating judicial system. Anyway, eto mga kababayan, pasadaan na po natin yung video. Pasok ka. Ito ang nakakagulat. Viral trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kung hindi mo kayang gampanan yung trabaho ay dapat sibaking ka na lang sa iyong pwesto. Ito ang insersyon ng marami sa ating mga kababayan matapos ngang pumutok ang balitang dahil sa naging kaguluhan sa Senado at nauwi pa sa putukan ni walang pagdadalawang isip at tinawag ni Senate President Alan Peter Cayetano si NBI Director Melvin Matibag upang humingi sana ng tulong. Ngunit imbis na sila ay agad-agad na tulungan ay nagalit pa ito at sinabihan pa ang dalawang magkapatid na Cayetano na huwag daw di mo siyang Alam niyo mga kababayan, itong si Matibag, dapat dito siguro mga karibin natin sibakin eh. No? Sibakin po ito. Dahil napakasinungaling pa, nagsisinungaling pa. Sabi nga po, hindi ako nagsabing sinungaling siya. Ang nagsabi pong sinungaling siya ay si Senate President Cayetano. No? Sinabi ni Senate President Cayetano sa limang sinabi ni Matibag na sa limang pahayag ni Matibag, 6 ang sinungaling. 6 daw ang pagsisinungaling, mga kababayan. So, dyan pa lang, ibig sabihin sinungaling talaga at dapat lang po ang mga sinungaling ay walang lugar sa ating gobyerno. Hindi po transparent ang mga ganyang klaseng tao, mga kababayan. At may kilala nga tayo, di ba? Isa pong sinungaling din na tao, mga karabin natin, pinakamataas na opisyal pa ng gobyerno, dapat wala tayong ganyang klaseng opisyal ng gobyerno na sinungaling kasi hindi talaga yan magiging transparent, mga kababayan. At kung ligtas ang mga senador at empleyado sa gitna ng tensyon. Sinagot naman ito ni Cayetano na lahat naman daw ay ligtas sa loob ng Senado. Dagdag pa niya ay tiniyak umano ni Marcos Jr. na walang kinalaman ng anumang government security forces sa insidente ng putukan. Sinabi rin ni Cayetano na karamihan sa majority senators ay magkakasama umano sa iisang lugar habang umiigting ang tensyon sa Senado. Ibinahagi rin niya na ligtas umano si Senator Ronald Bato de la Rosa at nanatili sa loob ng Senate complex sa gitna ng kaguluhan. Kasabay nito ay nanawagan din si Senate President sa publiko na magsalita kung may impormasyon kaugnay sa insidente ng putukan sa Senado. Matapos nga ang balitang ito ay marami sa ating mga kababayan. Ito nga nakakapagtaka, di ba? Narinig nyo, lahat po ng majority magkasama sa isang kwarto, mga kababayan. Ang nakakapagtaka, saan po napunta yung minority? Ay ang pagkakaalala ko, no?
Ang pagkakaalala ko mga kaubayan based on my sa naaalala ko mga karibin natin sa mga tulpo, di ba? Ang mga tulpo ko. Mayroon nga silang programa, di ba? Mayroon pong tulpo in action. O ito action po ito mga kababayan. Bakit wala sila dito? Ha? Baka sa susunod tawagin na po natin yung programa nila Rapid Tulpo Missing in Action. Mas maganda yun mga kaubayan. Mas maganda Rapid Tulpo Missing in Action kasi wala na. Hindi na nakita mga kaubayan saan kaya nagpunta. Nakahiring yata mga karbi natin. Di ba? Sa kabila na nangyayari sa ating bansa, Tulfo Missing in Action po mga kababayan. Nako. Ay nagsasabi na ang presidente nga ng Republika ng Pilipinas sa mismong tumawag kay Senate President Cayetano upang tiyakin na okay lang mga tao sa loob ng Senado, pero ang NBI Director si Melvin Matibag ay galit-galitan pang sinagot ang tawag ng magkapatid na Cayetano. Kaya panawagan tuloy na marami sa ating mga kababayan ay kung hindi kayang gampanin ni Melvin Matibag ang kanyang trabaho sa sambayan Pilipino ay dapat sibakin na lang ito sa kanyang pwesto. Ayon pa sa official report, nilabas ng ang balita ngayon sa kanilang official Facebook account. Matibag hindi umano nagustuhan ng pagsisigaw sa kanya ni Senadora Pia Cayetano sa gitna ng kaguluhan sa Senado. Lalong uminit ang tensyon sa Senado matapos ibunyag ng Senate President Alan Peter Cayetano at Senador Pia Cayetano ang umano'y mainit na pag-uusap nila kay NBI Director Attorney Melvin Matibag habang nagkakagulo sa loob ng Senado. Ayon sa magkapatid na Cayetano ay agad din ang tinawagan si Matibag upang alamin ang sitwasyon matapos ang napaulat na putukan, pag-alerto ng security personnel at kaguluhan sa paligid ng Senado. Ngunit sa gitna So yan mga kababayan, payag po ba kayong sibakin na itong si Matibag mga kababayan? Di ba? Sibakin na ito, total sinungaling naman. No, wala pong lugar sa ating gobyerno ang mga sinungaling. Lahat po ng mga sinungaling ay mag-resign na kayo. Opo. Especially yung mga matataas na opisyal ng ating gobyerno. Kapag nararamdaman nyo pong kayo po ay sinungaling na, mag-resign na po kayo. Voluntary resignation para hindi na po mahirapan ang taong bayan. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.